Hello everyone! Welcome back sa ating vlog, no? So, matagal-tagal ko nang pinag-iisipan to na i-share sa inyo yung investment journey para at least makita nyo kung ano yung mga binibili kong stocks, bakit ito, ano yung mga strategies na ginagawa ko. So, I decided to make this mini-series, no? So, plano natin dito sa mini-series natin, bi-weekly, or that is every 2 weeks, magpo-post tayo ng video about my portfolio. So, ang gagawin natin guys, every paycheck, 15 and 30th, maglalagay tayo ng $250 doon sa isang account lang. So, yung account na yon for the duration of this series, hindi natin siya gagalawin. So, ang purpose natin dito is i-maximize yung 6,000 Canadian dollars na TFSA limit per year, di ba? So, 6,000 divided by 12 divided by 2, so that's 250 Canadian dollars per paycheck. So, ang gagawin natin, magko-contribute lang tayo ng 250 every paycheck, and then ipapakita ko sa inyo yung current portfolio natin, ano ba yung nangyari for the past 2 weeks, ganyan. So, yun yung magiging format ng video natin, and then titignan natin kung ano yung mga binili natin at mga binenta natin and bakit. So, every once in a while, siguro na isisingit din natin sa video natin yung actual na pag-digest natin sa mga stocks or sa mga ETFs. Ano ba yung mga tinitignan nating mga numbers, ano yung mga qualitatives na kailangan nandoon, para at least alam din ninyo. Of course, kailangan din nating mag-diversify ng portfolio natin. So, yun yung magiging goal natin for the next 1 year. So, I decided na gawin to for 1 year, and let's see kung kaya nating masabayan yung growth ng S&P 500. So, even though nandito ako sa Canada guys, no, ang most likely na pag-investan natin would be US stocks and some Canadian stock. So, yan guys, no, pwede tayong mag-start ngayon dito sa Wealthsimple account natin, yung TFSA natin. Right now, meron siyang 253 Canadian dollars and 42 cents. Kasi meron akong naiwan dito na $25 guys. Kaya hindi ko na sinali. So, move ako ng pera kahapon ng 225. So, right now, we have an available balance na pwede nating i-trade ng 225 Canadian dollars. Itong mga recurring investments na to, ito yung mga dati kong ginagawa dito sa account na to, no? Pero right now, sa series natin, ipopost na lang muna natin itong mga to, and let's see kung kailangan natin silang i-reactivate later on. So right now, ang portfolio natin is nasa HYLD or yung Hamilton Enhanced US Covered Call ETF. So mamaya pag-usapan natin kung ano ba tong ETF na to and bakit ko siya binili. So right now, meron siyang $28 and total return niya is 1.68%. So ang plano natin for the first few months ng portfolio natin, no, itry natin siyang i-diversify as much as possible. Pero mahirap siyang i-fully diversify with the money that we have right now. Kasi 225 lang yan, mahirap naman na i-diversify mo ng sobrang dami yan, no? So, I decided na for these few months or few weeks, mag-stick tayo sa mga ETF and some some stocks na medyo malaki-laki yung upsides niya. And then, ang focus natin sa portfolio natin din is capital appreciation and dividend investing. So, yung capital appreciation, nahanap tayo ng mga stocks or ETF na nag-appreciate yung value nila throughout the time. Tapos, yung sa dividend investing naman, maghahanap tayo ng mga ETFs or mga stocks na nagbibigay ng mataas na dividend yield. So, unahin na natin what is ETF. So, ETF, as for Investopedia guys, it is an exchange-traded fund that is pooled investment security that can be bought and sold like individual stocks. So, itong mga ETF kasi na to guys, madami kasing klaseng ETF yan eh. Minsan, tinatrack nila yung index. For example, S&P 500. Meron ding mga ETF na nagtatrack ng cryptocurrency. ETF na nagtatrack ng technology, ganyan. So, yun yung pinaka-essence ng ETF. Ngayon, kaya ako nagustuhan itong Hamilton ETF guys, or HYLD, yung ticker niya dito sa Canada, no? It's because of the dividend yield. Ang dividend yield niya, guys, is 13.09% with monthly distribution. Kaya ako talaga siya nagustuhan ever since because of this high yield, high return niya. So, itong HYLD din, nagtatrack din siya ng sector mix broadly similar to the S&P 500. So, mostly ng stocks na pinag-investan ng HYLD is nasa S&P 500. So, pag bumibili kayo ng ETF or kung nag-check kayo ng mga ETF, no, ang unang chine-check ko talaga is yung diversification or allocation ng ETF na to. So, for example, dito sa Hamilton ETF, ang sector niya, largely is technology with 29.5%. Tapos, meron si healthcare for 6.4%.
tapos consumer discretionary 9.3% and so on and so forth. So ito yung sinasabi nating diversification guys, na hindi ka lang mag-i-stick sa isang industry lang. Kasi pag nilagay mo lahat ng pera mo sa technology industry, pag bumagsak ang technology industry, bagsak din yung pera mo. So yun ang kagandahan ng mga ETF. So for this HYLD guys, i-check din natin yung distributions nila. Kasi kahit sabihin ng ETF na nagdi-distribute sila ng let's say 15%, 13%, 10%, you need to make sure na talagang nagagawa nila yung distributions nila na yun. So, ang pinakamagandang gawin mo dyan guys is pumunta kayo doon sa distributions nila. Dito nyo kasi mache-check yung history ng payments nila. So, itong ETF na to nag-start payout noong February 25, 2022. So, kung titignan nyo yung payout nila, naglalaro siya ng 0.1375, 0.14, matagal siya sa 0.14, then bumaba siya sa 0.12, and then umangat siya ulit ng 0.31, and right now nasa 0.138 siya. So, ganun kasi siya guys, hindi siya yung tipong fixed na ganito lang diretso yung dividend yield niya. Hindi siya ganun nag-work. So, pag in-average mo to, itong mga distributions niya divided by yung market price niya, ang sabi ng Hamilton, nasa 13.09% daw yung dividend yield niya. So, yun yung unang stock or unang ETF na bibilhin natin for our portfolio. Next, since gusto natin na medyo diversified pa rin yung ating portfolio, titignan natin yung S&P 500 ng Vanguard or yung ETF ng Vanguard na nag-attract ng S&P 500. Ngayon, ang kaibahan naman nitong Vanguard guys, VFV.TO, ang kahimaan nito doon sa HYLD, si HYLD nakabase siya doon sa dividend yield. Si VFV naman, nakabase siya dun sa capital appreciation. So, we can start with those two, HYLD for our dividend and VFV for our capital appreciation. Kasi kung titignan nyo guys, no, since inception, ganito yung chart ng VFV. So, kapag sinerch nyo itong chart na to guys, ng S&P 500, halos magkamukha yan. Kasi yun talaga yung tinatrack ng ETF na to. So, kung ano yung performance ng S&P 500, most likely, yun din yung performance ng Vanguard or VFV. So, yan. Sabi ko nga sa inyo, pag tumitingin kayo ng mga ETFs, no, tignan niyo yung allocation niya, yung portfolio characteristic niya. Saan ba naka-invest yung ETF na to? So, okay, let's see here. Ito yung allocation niya. It's almost the same as the HYLD. So, kung makikita ninyo dito, merong information technology din na 29.19%, financials, followed by healthcare, consumer discretionary, industry. So, hindi siya nagkakalayo dun sa ETF na tinignan natin noong una, yung HYLD. So, same kasi sila ng tinatrack guys na S&P 500. So, ito yung next na bibilhin natin. So, now, gawin na natin. Para sa mga hindi pa marunong mag-trade sa Wealthsimple guys, no, ganito lang siya. So, I'm inside my TFSA right now. So, I will just click trade. And then, bibili tayo ng HYLD. Kasi we have $225, no? I-compute natin ng mabilisan. Kasi, meron tayong 250 divided by 2. So, dapat 125 per stock. So, meron na tayong $25 sa HYLD. So, 100 na lang kay HYLD. So, pwede tayong mag-buy. Ito pala guys, no, wag kayo masyadong, kapag nag-ano kayo, wag nyong ima-market. Kasi mataas minsan yung, yung difference ng bid and ask. But for this example, no, ang bid niya is 13.26, ang ask niya is 13.27, ang current niya is 13.28. So, we can probably buy at the market. So, dito din, pwede kayong mag-buy. For example, amount lang ilagay ninyo dito. So, kailangan natin ng 100. So, $100. Yan, kung napansin nyo yun guys, 7.5 yung shares. Kasi dito sa Wealthsimple, pwede kayong mag-buy ng proportional or fractional share. Hindi kailangang buong share. Pero, ngayon, gawin lang natin, since alam natin na 7.5 yung kukunin natin. Hindi, wag na, ganyan na lang, diretso na lang. Whatever. So, yan, review. So, 100 estimated cost, then submit order, then done. Okay, so we already have this Hamilton ETF. Next na kukunin natin guys is yung VFV. VFV.
Yan. Vanguard ETF ng S&P 500. So, dito din makikita rin nyo yung charting dito. So, it's the same charting like nung tinignan natin dito. For example, 5 years here. It's the same graph. So, same lang yan. Okay. Right now, ang bid is 128.48. 128.51 naman ang ask. Ang current price is 128.52. So, we can buy it at the market rate. Kasi guys, sa mga nagtataka, no, pwede nyo kasing iset yan ng limit order. Ang ibig sabihin ng limit order guys, nakalimit yung price. Kayo magsaset ng price kung anong price gusto nyong bilhin. Kung gusto nyong 128.50, 128.30, ganyan. Pwede nyong isubmit yung order na yon and then aantayin nyo na bumaba yung price bago ma-execute yung order ninyo. Something like that. Pero right now, we will do market. Alam natin na lahat na ilalagay na natin dito which is 125. So, review. So, that's 0.97 lang. Hindi pa umabot ng 1 share, no? So, review, submit order, done. Ngayon, take note lang, kapag kayo ay gumagamit ng fractional shares or bumibili ng fractional shares, hindi siya kaagad-agad nabibili. So, bibilihin yan ni Wealthsimple at the end ng trading period. So, right now, wala ka pang makikita dito kasi nakapending pa yung transaction mo. Okay? So, yun lang. So, 50-50 muna tayo for now. 50% HYLD, 50% sa VFV. So, sa next update natin, titignan natin kung magkano na yun naging return ng account natin. So, that's in 2 weeks. And during those 2 weeks, magsa-search din ako ng pwedeng stocks na pwede nating bilhin siguro during those 2 weeks or after 2 weeks or whatever, kung anong magandang stock pa ang pwedeng tignan. So, yan lang muna for today's update, no? So, again, I am not a financial advisor, no? Ang ginagawa ko lang dito, nagtitrade lang ako based sa aking personal knowledge and experience, no? And kung gusto nyong mag-trade din dun sa Wealthsimple, sabayan nyo ako, that's totally fine. I can drop in my link, lagay nyo lang yung referral link ko din, no? Para makakuha ka ng $25, makakuha din ako ng $25. I-add natin yung sa portfolio natin later on. Or maybe hindi. Kasi madidisrupt yung income natin during that time. No, hindi na lang. Ilalagay ko na lang siya sa ibang account kung mayroon mang mga referral. So anyway, kung may mga questions kayo regarding investing, no, just comment down below. And kung interested kayo guys, para alam ko kung itutuloy natin tong video series na to, mag-comment kayo sa baba para at least alam natin. And kung may mga suggestions kayo na gusto nyong ipa-check na stocks, ilagay nyo lang din sa baba para nang sa ganun, ma-check natin siya together. So, yun lang guys. Again, this is Edwin from The Race Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And yun, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!